Ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. City Social Welfare and Development Office ng lungsod ng Lawag tiniyak na nakahanda na ang mga bagong halal na barangay officials pagdating sa mga VAUC cases. Ang kabuuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Impasigurado ti City Social Welfare and Development Office dito Siyudad Tilawag ang nakasaganan dagiti kaparo ana elektaran ng opisyal iti barangay tapno mga kumudar kadagiti babae kanubing agsagsagaba iti abuso dahiti ket kalpasan na yuswat iti seminar panggap iti daytoy banag kadagiti 80 barangay. Segon ken ni CSWD o Mrs. Perlita Cabello nasisita daytoy abanag tapno direkta ang matulungan ken masalwadan ti barangay dagiti babae kanubing kas isuti makulkuna a basic institution na pagkamangan dagiti tattao. Ilalawag ti opisyal ano adda ti individual a kumamang ti barangay. Ti kapitan ket isu ti mismo ang mangimaldit iti daytoy a report ken mangisu ti barangay protection order iti lasod iti 15 aldaw. Kalpasan iti 15 days no kas pagarigan taadda ti mapasamak manan nga abuso manipod ti asawa a lalaki ket ditan amay endorso daytoy iti korte ket isu danukuan ti mangipaay ti temporary when no permanent protection order. May palagip akaadwan kadagiti na imaldit a kaso ti pan nakaabuso dito syudad ket iti sana panang sustento dagiti simina a naganak kadagiti anak da. Manipod iti syudad Tilawaga daytoy ni Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, hog racers at fish pond operators sa lungsod ng San Fernando, La Union, nakatanggap ng mga materyales at farm inputs mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Nangipaay ititulong ti City Government ti San Fernando, La Union kadagiti rehistrado a hog racers ken fish pond operators a residente ti syudad. Indauluan ni City Veterinarian Dr. Flossie Decena ti panakaiwaras ti talwaga sot 50 asakot starter ken grower feeds para kadagiti benepisyaryo iti tunggal barangay ti syudad ti San Fernando. Kabayatan na nangipaay ti Office of the City Agriculturist iti 70 a units iti fencing nets kadagiti rehistrado a fish pond operators ken owners ti syudad. Tarigagay iti opisina ang matulungan dagiti fish pond operators ken owners tapno saan ang makabulos dagiti tarkenda abangos kabayatan ti panagtutudo. Malaksi di trayta na angay ti dialogo ken ipadanon kadagiti benepisyaryo ti schedule ti fish pond inspection a maisayang karta. Nakipasa ti aktibidad ni City Fisheries Coordinator Mr. Nixon Patrick Tumenes ken impanamnaman nga agtultuloy ti tulong a maipaay kadagiti fish pond operators ti San Fernando City. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Eastern Samar at lokal na pamahalaan ng Borongan nagtutulungan upang makapag-disperse ng 60,000 tilapia fingerlings. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Tuyan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR Eastern Samar nga makapag-disperse in 60,000 nga tilapia fingerling sa mga salogan syudad ng Borongan apot kipagbuligay ang lokal nga pamunuan ipinagi ang Fisheries Section ng Office of the City Agriculturist. Ngayong papatuman na ilaroman balik sigla sa ating ilog at lawa o basal program ng Department of Agriculture DA BIFAR. Pinapauri ang gimbuhat at communal stocking in 10,000 nga tilapia fingerling sa salogan Barangay San Mateo
ug Barangay Surok han Martes, Disyembre a 19. Hinbaruan han DYSRP Borongan nga sa isintang ihap hin mga parag-uma og fisher folk nga tika nga nasabi nga mga barangay adtong igimpailarom in Basel Program Orientation and Training kung diin gindumaraliwat in 7 ka adlaw nga river cleanup anti-spa tikangan ang nasabi nga communal stocking han tilapia fingerlings. Tika nga syudad han Borongan, Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. 30 milyong pisong halaga ng mga hot cars kumpiskado ng Bureau of Customs o BOC sa Mindanao Container Port sa Tagoloan, Misamis Oriental. Ang detalye ng balita ay ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Gibana-banang mikabat sa 30 milyones ka pesos ang kantidad sa gismagol nga luxury car nga nakumpiskar sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental. Alayon sa gihimong operasyon sa Bureau of Customs kon BOC Region 10 niadtong Disyembre 15 ning tuiga sa nahisgutang lugar. Matud sa Customs Intelligence and Investigation Service kon CIIS CDO o Surigao Field Station Chief Oliver Valiente nga nagikan ang kontrabando sa South Korea nga nakakonsaini sa M. Aguila Car Trading diin gideklarar nga mga piyesa kini sa sakyanan. Apan duha ka unit nga Porsche nga sakyanan ang sulod sa container van. Samtang nagpagawas gilayon og warrant of seizure og detention batok sa shipment tungod sa pagsupak sa Section 1400 adunay kalambigitan sa Section 1113 sa Republic Act 10863 o mas na ilang Customs Modernization and Tariff Act. Gikan sa Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, 7 kilo ng hinihilala o ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 47.6 na milyong piso na samsam sa buy-bust operation sa Zamboanga City. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Shirley Espino. Yapo de konfiskal mga operatiba do Zamboanga City Police Station 11 con al 7 kilo de sospechoso shabu que tiene el estimado cantidad de 47.6 milyon de peso durante el conducida de un bypass operation na un pension house na Barangay Putik, esta ciudad, anoche. Base en report del mga otoridad, yapo de arresta con el no hay pa identifica sospechado que un residente de Bonggao, Tawi-Tawi durante el mencionado operasyon del policía local. Con el sospechado y arresta después hace ilegal transacción de droga con el un undercover police na un pension house na Barangay Putik. Además, esta ahora na custodia de mga otoridades sospechado que hay emprenta también caso por el violación del Republic Act 9165 o el Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, isang power utility sa Iligan City naghandog ng maagang pamasko sa mga paaralan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Nang hatag og sayo nga pamasko ang Iligan Light and Power Incorporated o ILPI sa 5 ka piniling tunghaan sa Iligan City ni adtong Disyembre 15, 2023 sa pakigtambayayong sa Department of Education o DepEd Division of Iligan City. Usa sa napili mo ang Bernardo E. Ramos Memorial School nga makitaan sa Science Thomas Kabili, Iligan City. Mokabat sa 200 ka mga batan-on sa maong tunghaan nakadawat og tag 5 kilos nga bugas matag usa. Tuyo sa mga aktibidad mo ang pagpaambit sa mga grasya sa katawhan karong panahon sa Pasko. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas Iligan kay Bernardo
Bernardo E. Ramos Memorial School held Bernildo Orellana, ningon siya nga dako ang iyang pasalamat ug usa ka dungog nga gipili sa ILPI ang ilang tunghaan aron makadawat og hinabang karong Pasko. Matod ni ILPI Human Resource Administration Group Manager Casa Belandres, usa kini ka inisyatiba sa mga empleyado sa ILPI diin sila nagmugna og pundo gikan sa ilang kaugalingong bulsa aron mahatagan og pinaskuhan ang katawhana. Samtang nagpasalamat pud si Ginoong Agustino Barolan, 63 anyos nga taga Barangay Tomas Kabili ug dako og tabang matod niya ang bugas nga nadawat sa iyang duha ka apo. Kapin sa 1,000 ang kinatibuk ang gidaghanon sa bugas nga gipang-apod-apod sa ILPI sa mga batan-on ug senior citizens sa Iligan City. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan.